everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, time to plant, and a time to pluck what is planted, time to kill, and a time to heal, time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, time to gather stones, and a time to embrace, and time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, time to keep, and a time to throw away, time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, time to hate, and a time of war, and a time of peace. What profit has the worker from that in which he labors? I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. Okay, so let us pray. Lord, pasalamatan ka namin, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa pag-iingat mo sa aming paglalakbay. Salamat po, Panginoon, sa panahon na ipinagkaloob mo sa amin para makapagpahinga at habang kami po ay magre-relax, mag-i-enjoy sa aming mga responsibilidad, Panginoon, sa aming mga routine, sa aming stressful cycle of life, Panginoon, ay andito po kami makapakinig ng iyong salita. Langin namin pagpalaan niyo po ang aming mga puso, ang aming pangunawa, O Lord God, para lubos po naming maunawaan ang mga katotohanang nakatago sa likod ng mga iyong kasulatan, O Lord. Higit sa lahat, Lord, we pray for your favor, we pray for your comfort, we pray for your protection sa bawat isa sa amin. Inaangkin po namin for the rest of our stay, O God, ikaw ang siyang mararanasan namin. In Jesus' name, Amen. Okay, so doon sa mga 10 verses na ating binasa, sabi nga ng ating title ay Time for Everything. Siguro may idea na kayo kung ano yung pinaka-main lesson ng verses na ito. Ikaw sa ba ako? So, ano yun? Ecclesiastes? Ecclesiastes chapter 3 verses 1 up to 10. So, speaking of time for everything, ano ang unang papasok sa isip nyo? Mga bagay na may kanya-kanyang oras ang lahat. May kanya-kanyang oras ang lahat. Dahil may kanya-kanyang oras ang lahat, ano dapat natin gawin? We have to do it. Hindi yung, kumbaga, may sinasabi doon na may time na manahimik ka, may time na masalita ka. May time na masaya ka, may time na malungkot ka. May time ka, may kanya-kanyang panahon lahat ng bagay na nasusundan. Okay? So, the only thing that is constant is change. Agree ba kayo doon? parang ano, no? Parang paradox ba? Di ba? The only thing constant is change. Why? Kasi lahat ng bagay ay nagbabago. Pero ang change, tuloy-tuloy yan. Genesis chapter 8 verse 22, when the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Biro nyo, habang nag-i-exist daw ang mundo, ang pagtatanim at pag-aani, tuloy-tuloy lang yan. Ang winter at saka ang summer, tuloy-tuloy din yan. Pero, garantiya yan na hanggat nandito tayo sa mundo, umiikot ang mundo, walang isang bagay na palagi. Nasusundan nyo? Kasi nga, there is time for everything. Hindi pwedeng winter lahat, hindi pwedeng summer lahat. Okay? Iba-iba. Okay, so, definitely, these times are appointed to us and there is nothing we can do to change it. Hindi mo na kayang baguhin yun. So, kung hindi mo kayang baguhin yung naalala yung sinasabi ko sa inyo na there are things that you cannot change. So, kung hindi mo kayang baguhin ang isang bagay, ang attitude mo sa bagay na yun ang baguhin mo. Example na nga lang dyan, hindi natin kayang baguhin ang mga asawa natin. So, ang attitude natin sa asawa ang baguhin. Tama ba? Pwede. Okay, so what we can do is to discern the time and act appropriately. Kung napapanahon na umiyak, huwag kang magpakasaya. Kung panahon ng winter, huwag kang magdala ng baon ng puro sando.
Pastor, akala ko mainit. Ay, dapat naka-prepared ka. Parang ako, walang jacket. O, puro sando. Okay, so in natin sa topic na ito. For us to be able to do our task as the season requires. Kaya, pinabago ng Lord dyan, hindi nagiging constant ang mga bagay. There is time for everything. Kasi, para gawin natin yung nararapat sa panahon na yon, sa takdang panahon. Okay? Una, there is time for everything. So, there is nothing perpetual in this world. Intindihan na ba ang perpetual? Eternal or unchanging. Habang buhay, habang panahon, eternal nga. So, kung walang bagay daw na unchanging or eternal, long-lasting, huwag kang umasa sa isang bagay. At isang reason dyan, kaya nagbabago yung asawa mo, kasi ang asawa natin, o kahit sino pa man yan, hindi Diyos yan, ang Diyos lang ang hindi nagbago. Okay? To expect unchanging happiness in a changing world must end in a disappointment. Si Lord lang ang hindi nagbabago, si Lord lang ang unchanging, pero ang happiness mo, nakadepende ka doon sa changing world, nakarely ka sa changing things. So, mangyayari ngayon, pag hindi ka nagiging flexible, hindi ka nag-a-adjust, disappointed ka. Nasusundan mo? Mali. Klaro ba? Klaro. Okay, so, in those times, such things may be done with propriety and success. But if we neglect the appointed seasons, we sin against this providence. Kailangan bang Tagalogin? Ha? Naintindihan ba lahat yan? Oh, pastor naman, antok na kami eh. Anong oras na ba? Hindi naman kayo ewan ko kung tulog na kayo mamaya eh. Magna 9:30 pa. Kaya ba tayo hapon hindi pa kayo makatulog? Ewan ko sa inyo, pagkatapos ng hapon, kung tulog na kayo. Kaya mag-alala, maaga tayo matulog para may lakas tayo bukas. So, hindi naman ito tatagal. Mga 1 oras na lang. Okay, ulitin ko ha. In those times, such things may be done with propriety and success. But if we neglect the appointed seasons, we sin against this providence. I-explain ko pa yan. And become the authors of our own distresses. Kasi may itinakdanan ng Lord na kanya-kanyang panahon, pero hindi ka nakikipag-cooperate, hindi ka nag-function doon sa appointed season, edi, you are the author of your own distress. Hindi ka nakipag-flow. Halimbawa, itinakda ng Lord, winter, tapos yung attitude mo, pilit mo na mag-summer. Wala kang magawa, nakatakda na yun eh. Klaro? Okay, everything changes in this world so that we will not hope in them, but to God alone. Klaro naman siguro yan. So, dahil nagbabago yung mga tao, nagbabago yung mga bagay, pati mga trabaho natin nagbabago, pati pounds nagbabago, yung palit nga, araw-araw may palit ng pounds, araw-araw nagbabago. So, hindi ka naaasa sa pounds kasi imaginein mo na lang siguro ilang Pilipino na ang nag-backslide, ilang Pilipino na ang hindi kumikilala sa Diyos kung ang palit ng pounds ngayon ay 106 pa rin. Di ba? 108 pa ngayon, Pastor. 108 ba? 106 lang ang alam ko eh. Ano kaya yon? Ano remittance yun? So, sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 14 na-quote ko na ito sa inyo, in the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider, surely God has appointed the one as well as the other so that man can find out nothing that will come after him. So, dahil hindi alam ng tao kung ano ang kahihinatnan niya, ano ang kinakabukasan niya, sa Lord lang siya nagtitiwala at nakadepende lagi. Hindi nagtitiwala doon sa trabaho. Ito, kilala niyo ang taong ito na nakasama natin sa camp sa Wales. Nurse siya, malaki ang sweldo niya, A&E, meron siyang anak, 4, meron siyang asawang maganda, meron sasakyan. Ngayon, wala lahat. Bakit? Nagkaproblema sa asawa niya, nagkahiwalay siya ng asawa niya, napawalay na siya sa mga anak niya, meron siyang naanakan, kasama na medyo nagkaproblema pa siya doon sa naanakan niya, isinumbong siya ng pinagtrabahuan niya dahil parang professional code of conduct, natanggal siya sa trabaho, natanggal yung lisensya, wala na lahat. Kung hindi maano yung kaso niya, uwi na lang siya ng Pilipinas. Anong hospital? Sa Ailing.
Biro nyo? Nurse, kumpleto, andyan yung anak, andyan yung asawa, may sasakyan, British citizen, from napakaraming bagay. Ngayon, wala lahat. May kilala ko, kaya lang hindi na iwan ng asawa. Pero ang Kaya gusto, magkasama pa rin sila. ang gusto kong sabihin doon is, kung sa bagay ka nakatingin, kung alam mo kung ang mga bagay na yun ay permanent, kung mga bagay na yun ay hindi na mawawala sa'yo, I don't think na mag-rely ka pa sa Diyos. They will pass away. Yes, they will pass away. Totoo yan, Pastor. Eto na, hindi na tayo lalayo kay Brother Bobby. Yeah, pa ganyan-ganyan lang yan si Brother Bobby, pero so far, ang pagkakaalam ko, graphic designer niya ng Coke sa Dubai. Dubai ba? Isa sa pinakamalaking advertising company. Oh, Nasa akin na lahat. nakarating na yan sa peak of glory niya. Yung climax ng potentials niya, yung pinaka the best ng buhay niya, naabot niya na, pero from so many things, medyo nag-umpisa siya from nothing. Nasusundan niyo po ba? Kasi the more na naka-rely ka doon sa mga bagay na bigay ng Diyos, aalisin ng Diyos yun, nang sa ganon, yung pagtitiwala mo, ibalik mo sa Kanya. Amen. Bakit? Pag sinabi ba sa iyo or confirm na from 20 years from now or 30 years from now habang nagtatrabaho ka, 106 o 108 yung pounds, tapos walang recession, yung overtime mo, yung bank mo, ganun pa rin sa tingin mo. Ganun pa rin kalakas yung faith mo sa Lord? Hindi na, Pastor. Hindi na, baka mag-bank ka na lang ng mag-bank. Mag-babysit ka na lang nag-babysit. Padala ka na ng padala sa Pilipinas. Pastor nun. So, yan ang gustong sabihin yan. Hindi, walang katiyakan, walang certainty ang isang bagay. Nang sa ganon, so that man could not find out nothing, or man can find out nothing that will come after him. Dahil hindi mo alam ang mangyari kinabukasan, magtitiwala ka sa Lord, magpipray ka sa Lord. Kagaya niyan, medyo nagkaroon ako ng, parang yung puso ko nagiging kumpiyansa ba? Sabi nila, yung heat wave daw na yon ay halos hanggang magiging September. Sabi ko, ang last week ng July, talagang yan, kasagsagan ng araw yan. Noong second at saka third week, yung napakainit, pagdating natin dito, umulan. So that we can find out nothing. Magpipray pa rin tayo. Sabi nila, uulan yan, ipipray natin yan. Amen. Pag hindi pa kayo catch up doon, okay. Pangalawa, a time to be born and a time to die. Okay? So, in between is the time to live. Kung paano ka sure, okay, the reason why these two are put so close together is to show the certainty of death. Kung gaano ka sure na ipinanganak ka, ganun ka sure na mamamatay ka. Nagmula sa alikabok. Sa alikabok ka nagmula, sa alikabok ka uuwi. Okay? The frailty and shortness of life, which is but a hand's breadth. Frailty is weakness ba? Okay? So, life is too short. Life is too short, tapos hindi ka pa marunong mag-cam. Hindi marunong mag-cam. Hindi ka nag-enjoy, hindi mo nire-relax sarili mo, hindi mo tinitreat ang sarili mo. There's time for everything. Gustong sabihin, may time magtrabaho, may time magpahinga. So, we should live wisely and make use of our time. So, kung panahon ng trabaho, magtrabaho ka. Kaysa naman, panahon ng trabaho, nagpahinga ka. Ang klase ka. Ephesians chapter 5, verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, ang circumspectly is wisely ba? Babudget mo yung time mo, parang sabi nga ni Nunoy kanina, sabi ng coordinator natin sa ikaw na ata magiging food ministry ngayon. Yung food ministry natin ng church, nagpapansin eh. Father's Day, kulang yung pagkain eh. Sabay gano'n, na-chismis tuloy. Yung sabi mo, dalhin yan, Lunes ha, sagutin Nunoy, anong oras? Okay, so we should not live as if we don't die. May mga tao, kung makapagtrabaho, akala nila hindi sila mamamatay.
Wala akong tinutukoy, ha? Workaholic. Workaholic. Ikaw. We cannot do all things. Okay? And we cannot have all things. Why? Nasabi ko na ito, ulitin ko lang, yung mga young people, they have time and energy but no money. Yung mga kagaya ko, sana nga, may money. Yung mga adult, usually, or most of them, may money, may energy, pero walang time. Kasi hindi marunong mag-act appropriately doon sa appointed time. Kasi nawawalan tayo ng time. Kaya anong sabihin nila? Ano, come tayo, ha? Walang oras, may pasok. Ano, masyal tayo? Busy, may pasok. Walang oras. Mayroon namang, so, wala personalan, ha? Mayroon namang mga old people. Wala akong tinutukoy tayo, ha? Hindi ko ba naman matanda, no? Mayroon namang karamihan sa mga nagre-retire na, they have time and money, but most of them, walang energy. Tapos na. Sabi nga ng kasama ko, kailan ka pa mag-retire pag hindi mo na malasahan yung pagkain? Hindi mo na makita yung kulay ng pera. Malabo na mata eh. Lalo ngayon, sabi nila, ang mga kalalakihan magre-retire sa 65. Tapos, itataas nila ng 70. Paano ka pa mag-enjoy ng 70? Ugod-ugod na. Baka nasa nursing home na. Nakukuha niya. Hindi naman totoo sa lahat, pero majority ganyan ang katotohanan, di ba? So, hindi natin maano ang lahat ng bagay. So, we as God's people are planted in His vineyard. Psalm 80 verse 15, and the vineyard which your right hand has planted, and the branch that you made strong for yourself. So, Luke chapter 13 verse 6, He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Bakit kasi? Sabi niya, after na sinabi niya na there is time for everything, a time to live and a time to die, a time to plant and a time to pluck up. What is planted? Biro mo, itinanim, tapos bubunutin. So, tingin nyo, magtanim kayo, tapos bubunutin nyo? Pag kayo ba nagtanim, binubunot nyo? Pag hinog na. Ha? Mani. Pwede nang harvestin. Oh, mani, bubunutin. Carrots, balanghoy, marami, kamote, ube. Pwede nang i-harvest. Pwede na i-harvest. So, may kanya-kanyang time. Pero, mayroon ding mga binubunot na hindi pa namumunga. Kasi ang tagal ng panahon, o lumipas na yung panahon niya na mamunga, hindi pa rin namunga, at bunutin mo na. Mali sa Ba- Tulad ni, di ba, Mali si sa araw Jesus, Ah. may pumunta sa isang lugar para kumuha ng igos. Puno ng igos. Puno ng igos. Sinumpa niya yon na lalanta agad. Sabi niya, mula sa araw na ito, wala nang mamimitas ng bunga sa'yo. Nalanta, kinabukasan, patay. Okay, so Luke chapter 13 verse 7, Then he said to the keeper of his vineyard, Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? Oo naman. Tinanim mo, hindi naman namumunga, nakadalawang bunga na yung iba, itong iba, hindi pa namunga, bunutin mo na, pampasikip lang. Okay? So, what profit has the worker from that which he labor? Oo nga naman, tayo mga nagtatrabaho, ano daw pakinabang mo sa pagpapagal mo? Eto, tingnan natin. So, what real good, what solid pressure is derived from all the labors of man? Baga, sa dami-dami ng pagpapagal mo, nakikinabang ka ba doon? O pamangkin mo, mga kaibigan mo, ang dami ng mga nangutang sa'yo na hindi pa nagbayad, ikaw na nagpakahirap, ikaw hindi nag-enjoy, sila nag-enjoy. Parang ganon ang gustong sabihin yan. Tama ba ako? Kasi sa totoo nga lang naman, tayo mga nagtitiis dito, tayo nagtatrabaho, hindi na tayo masyadong nag-enjoy. Yung mga hindi naghihirap sa atin, sila yung nag-enjoy. Tama ba kaya yun? Kasalanan mo. Bakit? Sino ba nagbawal sa inyo na makinabang ka sa pinaghirapan mo? Tapos hindi mo pa ma-treat sarili mo. Sorry na lang ka. Bisaya na yun Okay, so necessity drives him to the principal part of his cares and toils. Yung sa sobrang kailangan daw kasi. Kaya nagpagal ng husto, nagpagod ng husto. Ayun, nagkasakit. Ay, sana naman Pero maraming nangyaring ganun. Okay?
So he labors that he may eat and drink, and he eats and drinks that he may be preserved alive, and kept well from sickness and pain. So, ang mga taong ang buhay nila, trabaho para may kakainin, kakain para mabuhay. Ganun lang buhay nila. Kaya ka ganyan buhay mo? Baka boring naman nun. So, love of money, the basis of all passions and restless ambition, drive men to many labors and expedients which perplex and often destroy them. Sa sobrang paghahangad, lalong nawalan. Daanin ko kasi sa isang ilustrasyon. Itong kwentong ito, naalala ko pa kay Brother Mike. Alam na alam ni Mrs. to. Meron daw aso, may hawak siya, may kagat siyang buto. Nakita niya yung isang aso, may buto din. Hinabol niya. Di kahahabol niya, tinahol niya. Patahol, nabitawan yung buto niya, hindi niya panahabol yung buto ng hinabol niya. Nawalan siya sa sobrang paghahangad ng iba. Ganyan din yan. Klarong-klaro yan, di ba? Okay, so, he then who lives without God travels in pain all his days. Uuwi din yan sa Diyos. Kasi without God, we can do nothing. Amen. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, so sabi ng verse 9, but those who desire to be rich, 1 Timothy chapter 6, verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men into destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Na-explain ko na sa heart's desire yan. Okay, pang-apat, there are God-given tasks yan, which we are to be occupied. So, kung may kanya-kanyang panahong itinakda ang Diyos, may task din sa panahon na yon. So, dapat, yung God-given task, doon tayo ma-occupy. Kaso lang, pag tinanong tayo, anong occupation mo or anong profession mo? So, dahil sa trabaho natin, na-occupied yung oras natin. Pero sabi niya, there are God-given tasks which are to be occupied. Hindi lang kasi natin nagagawa yung God-given task kasi ginagawa natin yung sarili nating time. Nasusundan ba? Okay, so Genesis 1:28, ito nga yung purpose sa kingdom, magiging fruitful tayo. Pero sa totoo lang, meron ba sa atin na naghahangad na magiging fruitful sa paghahari ng Diyos? Siguro may paghahangad. Baka desire mo lang. Kulang sa gawa. Kulang sa gawa. Tahimik na kayo. At least ba, ma-realize natin na dahil there are God-given tasks which are to be occupied, which are to be done on their appointed time. So ito yung kingdom purposes natin. Ito yung reason kung bakit kinikreate tayo ng Lord, magiging fruitful tayo. So hindi tayo magiging kontento na wala ka na lang pakialam kahit hindi ka namunga. Ano? Pangalawa, to multiply. So, hindi ka lang basta mamunga, mag-multiply ka pa. Kung ngayon, hindi ka nga nakakapag-add, may questionable yan. Bakit? Yan ang design ng Lord. Yan ang intention niya. Kaya kahit nilikha, tayo't nilikha niya para unang-una magiging fruitful. At dahil nag-fruitful, mag-multiply na. Pero, parang, bawat isa sa atin, parang, hindi tayo concerned doon, Parang, feeling natin, who cares? Hindi na sila umati, who cares? Hindi tayo dumami, who cares? Parang ganun na lang ata. Hirap kaya tumimik dyan. To replenish. Alam niyo ba kung bakit may mga endangered species na mga hayop? They don't multiply. Good point. Aside from that, they get hunted. Very good. Dahil nagiging... Inuubos ng tao. Ha? Inuubos ng tao. Inuubos ng tao, pero in short, marami sa kanilang namamatay, pero hindi nakakapag-reproduce. Nasusundan ba? At isang factor pa doon is yung habitat nila. Kung wala silang habitat, hindi sila mag-i-exist. Nasusundan ba? Ganon din ang mga Kristiyano, kung wala silang mapupuntahang, masasabi nila, dito sa ito tahanan ng Diyos, ito habitat ko, dito ako mag-grow, dito ako manganganak. Kung walang habitat, hindi magiging endangered species ang mga Kristiyano. At dito sa bansang ito, kamuntik-muntik na.
kamunti-munti ka na magiging history ang Christianity ng bansang ito. Imagine, ang nagsulat ng King James Version ng Bible is king ng United Kingdom. Pero anong history anong nangyari sa Christianity ng United Kingdom? Almost history. Bakit? Kasi hindi nag-replenish, hindi nagtuturo, hindi nagiging fruitful, hindi nag-multiply, namamatay. Endangered species, kamuntik na. Amen? Okay? So, to subdue and rule over all the earth. So, kung dumami na yung mga Kristiyano, syempre, magro-rule ang mga Kristiyano. Panglima, muntik na tayo matapos. Hanggang 15 lang ito. God has put eternity in our hearts. Kung may inilagay na eternity ang Diyos sa mga puso natin, time is a very tiny portion of eternity. Alam niyo po ba yun? Na-realize niyo po ba na ang time is a very tiny portion of eternity? Magaling ba kayo sa mathematics? Si Sakay siguro magaling dito. Halimbawa na lang, 1 divided by 10,000 tayo. May idea ka ba? Ha? Kayo, may idea pa kayo? Anong sagot? 1 over 10,000. 1 over 10,000? Anong sagot? 0. So, kahit aabot man ang buhay mo, hindi na natin tatanungin si tatay, walang personalan. Kahit aabot man ang buhay mo ng 100 years, kung ikumpara yan sa eternity, 100 years over eternity, ang kabalit noon, 0. So kung ang gustong sabihin yan, okay, time is a season for sowing, and eternity is for reaping. So, ibinigyan ka ng kapirasong buhay ng Diyos sa mundong ito para magkakaroon ka ng pagkakataong makapagtanim. Para pagharap natin sa Kanya, aanihin natin yung itinanim natin dito. Gusto lang kasi karamihan sa atin, aani, walang magtanim eh. Totoo lang, di ba? Okay, so life is our time to sow and to have harvest in eternity. Okay, so this is why lots of people earn thousands of pounds, like, thousands of pounds, and there's no satisfaction because it does not lead to eternity. Susundan niyo ba? May binabasa akong book ni John Beaver na Driven by Eternity. Sa ginagawa mo ba ngayon, driven by eternity ka ba? Yan bang, ang ginagawa mo ba, hahantong sa buhay na walang hanggan, hahantong sa eternity, o panandalian lamang? Kaya nga, sabi ng John chapter 6 verse 27, labor not for food that perish, but for food that leads you to eternal life. Gets? Hindi na ako nag-i-English, tahimik pa rin kayo. Nag-iisip na talaga ako. Namimiss namin yung English pa. Kunyari ka ba? Ito na nga yung time na mapag-Tagalog naman ako na, hindi naman ako nauutal kaka-English. Akala nyo madali mag-English. So, we should focus our attention on things that will last. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 16, therefore we do not lose heart, hindi tayo pinanghinaan, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So, dapat nakafocus tayo sa mga things na hindi nakikita kasi sila yung eternal. Pero anong ginagawa natin ngayon? Puro lang things na nakikita. Hindi natin nakakaligtaan natin na, sabi doon sa ating binasa, God has put eternity in our hearts. Kaya kung wala kang satisfaction sa buhay mo, sa kabila ng achievements mo sa buhay, sa kabila ng ikinita mo, sa kabila ng kung anong meron ka, na sabi nga na quote ni Brother Bobby, sabi ni Jim Carrey, sana yumaman kayo kagaya niya, at malaman nyo na ang satisfaction wala sa kayamanan ng mundo. Nasa pagtupad ng inilagay ng Diyos sa puso mo. Okay? So, Colossians chapter 3 verse 1, madalas ko itong i-quote, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, which are where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth.
Kasi kung ang isip natin nakatuon na lang lagi sa mga bagay na makamundo, mga bagay na nakikita, wala ka talagang satisfaction kasi hindi yun maglalast eh. Maaring naging happy ka for a while, naging happy ka as long na ando doon yung mga bagay. Eh paano pag nawala? Hindi ka na rin happy. Okay? So, pang-anim, God has made everything beautiful in His time. Okay, so it is not, if it's not in His time, it would not be beautiful. Yes, it's true. Kaya nga, pag ang bata premature, ibig sabihin nun, hindi nagiging buo yung weeks ng ano niya, yung expected na kapanganakan. Premature eh, hindi sa appointed time eh. Yes. Nakakain na ba kayo ng saging na hindi pa hinog masyado? Upload. Mapakla. Bakit? Kasi hindi pa napapanahon. Hindi pa pa naman. Okay? So, we should discern His time. Submit to His own timing rather than insisting on our own time. Bigyan ko kayo ng magandang example, ano? Di ba? Madalas tayo mag-pray na, lalo na sa El Shaddai, pag tinuturo doon, pag nag-pray ka, bigyan mo ng oras ang Lord. Or, baga, dahil sa faith mo, Lord, in 1 month, inaangkin ko ang prayers na ito, sagutin ako. Wala problema doon. God will answer our prayers. He respond not to our needs, but to our faith. But, ang gusto ko rin sabihin dito is, karamihan sa atin, pinapangunahan natin yung appointed time ng Lord. Para bagang tayo na ang Lord kasi gusto natin yung oras natin masunod. Okay? So, example na lang. Si Abraham, 25 years naghintay na para magkaroon ng anak. Ang hirap kaya nun. Tapos kukulitin ka ng asawa mo. Hindi ka na talaga makaboundary. Baog ka na. Na-imagine niya dumating yung conversation na gano'n? Ha? Na-imagine niyo yung pang-aasar kaya ni Sarah na hindi, or other way around, na ano ba ito sana? Nangangako ang Lord, tapos, eto, 25 years na, hindi pa tayo makabuo-buo. Nasusundan? Pero wala kang magawa, appointed time yun eh. Pakita ko sa inyo. Genesis 21 and 1 and 2, and the Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did for Sarah as He had spoken. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God has spoken to him. So, bawat bagay, may itinakdang panahon ang Diyos. Huwag mong ipipilit o huwag mong i-insist yung sarili mong panahon. Okay? 7, there is also a time to rest from all our labors. Come! May panahon. May panahon, bawat bagay. So may panahon magtrabaho, dapat may panahon ka magpahinga. Ano, mag-holiday. Ha? Ano, mag-holiday. Yes! Kaya nga, ang kagandahan ng bansang ito, although napakaraming freedom, kagandahan sa bansang ito, lalo na sa mga namamasukan, may talaga yan, required ng law yan, na may day off ka twice a week. Napunta ako ng Singapore, napunta ako ng Malaysia, yung mga tao doon, galing si Flor doon, yung mga tao doon, swerte na pag nakakuha ng regular day off. Yung iba sa kanila, once a month lang. Imagine mo na lang, nasa loob ka lang ng bahay, sa amo mo, once a month ka lang makapag-day off. Ang hirap nun. Nahuhumsik ka na nga, wala ka pang day off. Kaya, yung mga tao doon, may makikita mong mga umaattend sa El Shaddai pa kasi ako nung assign doon. May umaattend doon na first and third lang, kasi yun ang day off nila. Meron doon umaattend na first Sunday lang, kasi yun lang ang day off nila. Pero sa bansang ito, required. Bakit? Kasi alam nila, United Kingdom ito. Karamihan sa mga big biblical principles ng law dito, although may mga ungodly na, lately na lang nag-i-exist yan, nung ang mga nakaupo ang gumagawa ng batas, hindi na nakakilala sa Diyos. Pero karamihan ng principles ng United Kingdom, dahil it is a kingdom, ay based sa Bible. Nasabi ko nga sa inyo doon sa Bushy Park, yung mga idea ngayon na magbibigay ang tao doon sa royal family, galing sa Bible yan. Wala ka magawa. Okay? So, and to be good in their lives. And to do good in their lives. So, sabi niya, I know that nothing is better for them than to rejoice. Ma-rejoice ka naman. And to do good in their lives. Bakit kasi? May mga
mga God-given task nga. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. Yung sinabing eat and drink, hindi naman sinabing tubig lang. Huwag niyo namang husgahan yung mga inom, lalo na kung hindi naman naglalasing. Kasabihin niya, ito na naman si pastor. So, that meant, pero sabi niya doon, it is the gift of God daw. Gift of God yan. Na nakapagtrabaho ka, nakapamili ka, nakapag-enjoy ka, nakapag-rejoice ka, gift of God yan. Pero, that man should fear before Him. Why? Okay. Bakit kasi? Although, pwede kang kumain, pwede kang uminom, pananagutan mo pa rin sa Lord kasi pagharap mo sa Kanya, may isusumbat ka, may accountability ka. Ano naman, sasabihin ng Lord sa'yo, anong ginawa mo sa 2,000 mong kita sa July 2013? Naubos ka inom, Lord eh. Sabi, eat and drink, sabi ng pastor. Lahat ng bagay, pananagutan natin sa Lord yan. Kaya dapat din tayo matakot. Ang point lang doon, God rested and so we should. Kung ang Diyos nagpahinga, ikaw pa. Talo mo pa ang Diyos. Kaso lang, wala ka nang trabaho, panay papahinga mo, ay magkasi ka. Puro pahinga. Leviticus chapter 35 verse 4. But in the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest. Para kanino? For the Lord. Ha? Para sa tao. Para sa tao ba? The Lord. For the land. And a Sabbath to the Lord. You shall neither sow your fields nor prune your vineyard. What grows of its own accord of your harvest, you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine, for it is a year of rest for the land. Kung ang Lord concern, magkapahinga yung lupa. Sa tao pa, sa iyo pa. Tapos ikaw, wala kang concern sa sarili mo na makapahinga ka. May kalalagyan ka. Leviticus 26:34, then the land shall enjoy its Sabbaths as long as it lies desolate and you are in your enemy's land, then the land shall rest and enjoy its Sabbath. So nangyayari, kapag hindi nila pinapahinga yung land, sabi sa 7th year, hindi tataniman. Nag-insist sila, tataniman nila, ang gagawin ng Lord ay, hindi kayo sumunod sa Sabbath, hindi niyo pinapahinga yung lupa, ipinapaalipin sila sa ibang bansa. Nakatayo na yung lupa, nakapahinga. Nasusundan niyo ba yan? Hello. Klaro ba ito? Klaro? Kailangan ko pa bang ulitin? Hindi na. So, sabi ng Lord, okay? Sabi ng Lord kanina sa Leviticus 25 verse 6. Bisa natin sa verse 4. In the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land. Papahingahin nyo, huwag niyong taniman. Kung may tumubo man, na kusang tumubo, ni huwag niyong anihin para makapagpahinga. Pero kapag ang mga Israelita, nagtanim pa rin sila, sa 7th year, ang gagawin ng Lord ganito. Then the land shall enjoy its Sabbaths as long as it lies desolate. You are in your enemy's land. Ipinapasakop niya ang mga Israelita sa mga dayuhan para lang makapahinga yung lupa. Grabe. Gawa-gawa ko ba yan? Yan ang nakasulat. Sa atin ngayon, wala tayong time magpahinga dahil hindi mo ipinapahinga yung araw ng pamamahinga, babawi yung pamamahinga mo. Nagkasakit ka, napunta ka sa ospital, hindi ka nakapagtrabaho ilang buwan. Bakit? Kasi yung araw na isang araw, isang linggo, hindi mo ipinagpahinga. Binigyan ka ng permanente pa muna. Bakit? Lupa nga lang, concerned ang Lord sa katawan mo pa. Sabi pa ng Biblia, ang katawan mo, templo ng Espiritu ng Diyos, at parusahan ng Diyos yung nag-destroy sa katawan niya, sa templo niya. Pero mo, imaginein mo, kalalabas tuloy ngayon, mas concerned pa si Lord sa lupa, napaalipin pa yung mga Israelita, makapahingi lang yung lupa. Nasa pagsunod yan eh. Sana naman yung katahimikan nyo. Nagmumuni. Mag-extend na lang. Okay, Deuteronomy chapter 5 verse 14. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God.
In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle. Pati mga hayop, iniintindi ng Diyos na makapagpahinga. Talo mo pa ang hayop. Tinuturuin mo ang sarili mo na sobra pa sa hayop. Kasi si Lord concerned sa hayop, ikaw tao, concerned si Lord sa'yo dapat. Pero hindi mo pinapahinga, binaba mo pa ang sarili mo kaysa sa hayop. Walang personalan. Trabaho lang. Yan ang sabi ng Biblia, di ba? Hindi nyo malaman paano mag-react. Sabi pa niya, know your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. Pati mga alipin, pati mga katulong, concern ang Lord na magkapagpahinga. How much more ikaw na itinubos ng Diyos para yung paghihirap na ikaw dapat magbata, pinagbata niya, pinaghirapan niya para magkaroon ka ng tunay na kapahingahan, pero hindi ka nagtitake opportunity doon sa appointed time. Okay, challenge. Tapos na. Buhay na kayo, wala na antok nyo. Have you got time for everything? Puro Skype ka lang siguro, no? Nasabi ko to sa Bible study doon sa Wow Pinoy Shop na ang pagkakaroon ng ang pagsiserve sa Lord is matuto ka lang magkaroon ng time for everything. Na makita niyo ako online lagi sa Facebook, makita nila ako lagi sumasakit na nga yung puwet ko kahiga doon sa kama. Akala niyo ba madali gumawa ng 14 topics para sa camp na ito? 14 topics lang naman. Maganda sana kung wala akong trabaho, ang intindihin ko lang, gagawa akong topic. Nagtatrabaho, hindi ganun kadali. Ganda sana kung, mabuti na lang, minsan sabi ni Dad, Dad, we cook breakfast for you. Wala na pasok. Bakit? Mahirap ba magluto ng corned beef? Mahirap ba magluto ng spam? Kadali lang noon. Magluto ng itlog. Magluto na sila. Pero hindi ako nagluto. Kung hindi sila magluto, wala tayong kakain. Bahala kayo. Nagluto naman sila. So, magkaroon ka lang ng time for everything. Magiging maalwan ang buhay mo. Hindi yung puro trabaho. Hindi naman yung puro tulog. Hindi naman yung puro laro. Hindi naman yung puro Facebook. May kanya-kanyang panahon yan. Are you wise with your time? You should. You should. Amen. Life is short. Do not take it seriously. Huwag mong madaliin ang buhay mo sa pamagitan ng hindi pagpahinga. Conclusion, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. That's the end of the topic. Time for everything. Tayo magpasalamat sa Lord. Ang plano bukas, hopefully, tataas pa. Ang weather bukas, sa forecast is maximum 24, maaraw. So, let's go for yung door. Yung may arkong bato ba. Yun na ang natin. Magsawa siguro tayo bandang hapon, pwede na tayong lumipat ng ibang spot. Mayroong darating ng 2 o'clock, susunduin ko na lang go straight na lang sila kung saan tayo. So, kung saan man, hopefully, maganda pa ang weather sa Lunes, magbabago pa, pag-pray natin. Although may ambon na konti, lahat naman nagbabago. Amen? So, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, God gives us all things to enjoy. Amen. Bakit? Ibang tao nag-i-enjoy, tayo pa. Nanak tayo ng Lord. Amen? So, may mga areas naman ako ng plano ng point of interest. So, siguro, after ng door, punta tayo Swan Age, or punta tayo ng Waymo. Kasi, ang door, gitna na siya ng Wareham at saka ng Waymo. So, pwede na tayong dumiretso doon. Siguro, sa Lunes, pwede na tayong pumunta na Swan Age. Malawak naman ang Swan Age. Marami tayong mapapasyalan pa doon. Ano, storage? Swan Age. Swan Swan. area, parang dito Wareham, Paul, Bournemouth, Swan Age is a town ba? May beach din doon. Nagsawa na tayo banda dito. May dinaanan na si Julius kanina, nakita ko rin. Bago sa pool, bago mag-Bournemouth, marami pa tayong mapasyalan dito. Sulitin natin.
Okay, let's pray. Ano na lang bukas, ang activities natin bukas, pag nakapagluto na or habang nagluto, nakakapakinig naman, kaso lang, pangit atang ganun yung niluluto habang nag-preach. Lulutuin na yung breakfast at saka yung baon natin. Pagkatapos ng breakfast, punta na tayo doon. Balikan ko na lang isang beses yung matitira. Then, doon na tayo maglalan sa labas. At ganun din sa mga susunod na araw. Ano? Amen? So, manalangin tayo sa Lord. Lord, salamat po Panginoon at sabi mo nga ikaw ang pumili sa amin at hindi kami ang pumili sa iyo. Salamat sa panahon na itinakda mo na ito para sa amin Panginoon. Hindi po ito coincidence, hindi po ito aksidente Panginoon, kundi itinakda mo na ito sa amin. Salamat at nakapag-sang-ayon kami, nakapag-cooperate kami sa iyong plan, O Lord God, na magkaroon ng time for everything. Hindi lingid sa inyong kaalaman, O Lord God, ang pagpapagal, ang stressful life cycle ng taglay ng bawat isa sa amin. So sabi mo, Lord, come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So Lord, sa mga sandaling ito, inilalapit po namin ang aming sarili sa iyo. Ano man ang aming mga pagpapagal, ano man ang aming kabigatang dinadala sa buhay, O Lord God. We pray, Panginoon, na minsan niyo po kaming i-comfort. Hindi lamang para magiging comfortable, kundi magiging comforters pa kami, O Diyos. Tigit sa lahat, matutunan namin to live that there is time for everything, O God. Because you've said in your word, Lord, there are God-given tasks that we should be occupied because you have put eternity in our hearts. So we should not look on the things that we can see because they are temporary, but we should focus ourselves on the things that could not be seen because they are eternal. So Lord, turuan mo ang aming mga puso na magkaroon ng desire, magkaroon ng inclinations sa mga bagay na inilagay at itinanim mo sa aming puso. Pinasalamatan po namin, O Lord, na magmula sa araw na ito, we will be resolved, we will be firm to our decisions to live appropriately on the time as appointed to you, up by you, O Lord. This we ask you in Jesus' name. At patuloy naming pinasalamatan, O Lord God, ang favorable weather bukas, maging sa Lunes hanggang Sabado, O Lord, na as much as possible, Lord God, walang ulan. Sa ganon, ma-enjoy namin ang gusto ang mga nature na iyong nilikha para sa amin. Sa iyo po namin inilagak ang aming pagtitiwala. Para sa mga andi dito na hindi nakapasok, Panginoon, naniniwala kami, Lord, that you will double their blessings. Nang sa ganon, ano man yung mga araw na namimiss nila, ikaw pa rin ang magpapala sa kanilang buhay. Ang aming pong mga kinakain ay hindi lamang sa trabaho namin nakasalalay, kundi sa iyo ang lahat nakasalalay ang lahat ng bagay. Wala kaming dapat ipangamba, wala kaming dapat ikabalisa, because you are our source, you are our provider. In Jesus' name. Amen.